rim assessment and will provide the design calculations. Okay, so for problem statement number 1, so let me read briefly the given data. So from the problem statement number 1, we are given a 4-story residential structures, no, which located at the city of Binyan, Laguna. So the type of the building is reinforced concrete building. So the structural system is categorized as special moment resisting frame system or SMRF. So the story height from ground 1 floor is 4.5 meters. That is measured from ground to the second floor, plus the remaining 3 story of the structure is measured at approximate 3 meters with a total height of the structure of 13.50 meter. So the building dimension for this assessment to be taken is 5 meters by 12 meters, and the given weight per floor starting from second floor up to the fourth level is 7.2 kilopascal or kilonewton meter squared. And then the seismic source type is type B. The distance to the nearest fault line is 5 kilometers, and then the source profile type is SD, and the structural period limitation is 1.0 second. So you are required to calculate from the given data the lateral seismic force per story and then the moment at the base of the building. Okay? So please open up your code now para makasunod, and I will call one by one for the interpretation. So the first requirement in the assessment is to provide the value of the important factors. So from the value of the important factors, again, make it sure everyone na open po ninyo ang inyong mga code. Okay? So the important factors or the symbol I in the assessment is to be evaluated using the table 208-1. Okay? So Mr. Ang, can you briefly discuss to us, based on the given data, what is the value of the I in accordance to table 208-1? 1 po, sir. 1. Bakit siya 1? Can you discuss briefly? Ano bang meron dito sa ating table 208-1? Kasi po, sir, isa siyang standard occupancy structure. Okay, for a while. Okay, sorry for interruption. Okay, so again, ang paulit nga ulit, pa-share lang ulit ng reason bakit tayo naka-value ng 1.0. Kasi po, sir, isa siyang standard structure. Or, ayun po yung pagkakit. Wait, mahina yung dating sa akin. Naririnig ba ako? Mahina or kay ang ata ang may kwan? Ako po ba, sir? Hello? Ayan, ang pasalita nga ulit kung baka ako na may problema. Hello? Hello Ayan, po. medyo okay na sa akin. Sige. Okay, so share ko lang ulit before natin i-continue.
Okay, so again, Mr. Ang, bakit nga ulit siya 1.0? So, isa po siyang residential, sir. So, parang under po siya ng standard structure, sir. Yun lang. Ng 1.0. Zero, sir. Okay, so under siya ng standard occupancy. Okay, so that is why yung value ng I natin is 1.0. And then the next requirement natin, class, is to determine no, yung seismic zone factors natin. So from the given data, ang ating nearest location no, or the location of the project site is in Binyan, Laguna. Okay? So pag sinabi nating in Binyan, Laguna, siya ay nasa sa zone 4 or the equivalent Z natin ay 0.4. Okay? So the next is we need to identify yung kanyang mga factors. So we have the NA, we have the NV, we have the CA, and then the value of CV. So given tayo ngayon ng type ng soil which is SD, and also given din tayo ng nearest location sa fault line which is 5 kilometers. Okay, so let us evaluate the value of the NA. So anong magiging value ng NA natin, NV, CA, at saka CV? Can you briefly discuss to us, Mr. Aspilaga? For the NA po, sir, under 5 kilometers, 1 po ang value. And then, For NB po, 1.2. bakit siya 1.2? Kasi Okay, po, so dalin natin dun sa table, no? Ayan. under po siya ng 1.2 kasi ang pinakamalapit po is Wait lang. Baka yung sa akin talaga yung may problem. Okay naman siya maghapon. Bakit ganun ngayon? Ayan, paulit nga. Try nga ulit natin. Baka yung sa akin talaga nagkaka-problem. okay na po, sir. Hindi pa. Wait lang ha. Bakit siya biglang naging ganon? Ayan, paulit nga. Okay na po. For NA po, ang value is 1. And for NB po, 1.2 kasi closest distance po niya is 5 kilometer. For Ayan, CA, paulit na ako. Ayan, naririnig na sa akin. Okay na. Okay, so sorry. Sige, Mr. Aspilaga, paulit lang ako para ma-verify. for NA po, ang value is 1. For Okay. NB po, 1.2 kasi closest distance is 5 kilometers. And Okay. for CA po, 0.44 times NA. And then, how about the CV? CB po is 0.64 times NB. Or ang value po is 0.768. Okay, so that is the interpretation. Okay, so thank you so much, Mr. Aspilaga. So the value of the NA as per established based on the table 208-5 is equivalent ngayon sa 1.0. And then the value of the NB, again, according to table 208-6, based on the interpretation, is 1.2. And then the CA naman to the table 208-7 is 0.4.
44 Na, which is ang value ng Na natin ay 1. So therefore, ang magiging value ng Ca ay 0.44. And also, the value of the Cv in accordance to table 208-8 and based on the interpretation, the CV is 0.64 and then multiply by the NV or simply substituting the numerical values 0.64 and then multiply by 1.2 resulting for the final value of the CV of 0.768. Okay? So another parameters na kailangan nating ma-establish before the identification or assessing the lateral forces per floor is yung tinatawag natin na numerical coefficient for period. Okay, so numerical coefficient for period. Okay, so you may refer to NSCP that is table 208-11A. Okay? So, saan tayo nagtapo? So, Mr. Banyas, can you assess the table 208-11A? Ano yung magiging value ng ating numerical coefficient for the period? Or this is referred to the C and T. Table 8-11A. No, I am referring to city. Bakit sa 0.0731? Saan nanggaling yung parameters na yoon? Papaano ka nag-arrive doon sa reinforced concrete moment, steel moment, resisting frames, and brace frames? Gayong meron namang value ng steel moment, resisting frames, and other value ng for all other types of building. Paano tayo mag-a-arrive to the second category na merong value na 0.0731? So, paano tayo nag-decide na ito ay reinforced concrete moment, steel moment, resisting frames, and brace frames? Saan tayo huhugot? Okay, and then concrete. Okay, so good. So that is the value of the numerical natin, no? So 0.0731. Okay? So i-write lang natin siya. So this value according to Mr. Banya's assessment and to be verified by Truly Yours, so the value is 0.0731. Okay? And then the next category natin is yung tinatawag naman natin na response modification factor. Or it's simply yung wala ninyo yung laging tinatanong na value ng R. Okay? So the value of R, please refer to the table 208. Tama. Refers to the table 208 din to, dash 11. So ano yung meron doon? Ano yung magiging value ng R natin? Please assess and interpret naman po, Mr. Bayani. Ano, pwede po babasa ng given, sir? So bali yung magiging R po natin since sabi po dito is reinforced concrete building and special moment resisting frame siya. So, based dun sa table,
Ang R po natin is 8.5. 8.5 po. So saan nakabali dito yung 8.5? If I look at the presented table on your screen and also on my screen, so pag sinabi nating 8.5, I saw dito yung value ng 8.5 which refers to the moment resisting frame system with the category special reinforced concrete moment frames, and there is also available 8.5 which refers to the dual system special reinforced concrete shear walls. And how about to the other portion? Meron pa ba tayong 8.5? Wala na. Yan lang pong dalawa na yan. Okay, so please enlighten us bakit or alin dyan sa dalawa na yan yung magdidikta ng to be a specific ng value ng R. Yung sa category C po, sir. Category C. So again, Yes, ano ang ating magiging basis? yung special reinforced concrete moment frames po, sir. So, binigay ko siya na given sa atin doon sa problem statement. Okay? And Yes, sir. also, di ba, kung yung dual system, wala namang binigay na data sa atin ng concrete shear walls. Okay? Kaya tayo ay papasok doon sa category C with bullet 1, which is special reinforced concrete moment frames with the value of R na 8.5. Okay? So, thank you, Mr. Bayani. So, the value is 8.5. Okay, so the next parameter natin, class, is yung mga values ng weight ng ating structures, no? So, kailangan natin yung value ng total weight. But before natin makuha yung value ng total weight, let us interpret first, no, yung value ng weight niya individually. Okay? So can you interpret naman po sa atin from the given data, no? Paano natin makukuha yung total weight ng structure? Mr. Bongao? Hello po. Yun Okay, po. sige. Naman po. Yung sa ano po, yung sa weight per structure, per floor po. 'Di ba naka 7.2 kPa po siya. Ang convert po niya sa sa kilonewton is yung 7.2 kPa i-multiply po sa sa area. Sa area, which is the 5 meters by 12 meters. Opo. And Tapos para then, makuha naman po yung total weight, ita-times po siya sa ilang floor po, which is 4-story residential. Bali so 7.2 times 5 times 12 times 4, 1728 po yung total weight na. 1728. So please correct me on my understanding on your explanation. So sabi mo, we need to calculate first yung individual per floor. So let's say I will put W and then subscript X, which pertains doon sa weight per floor. Okay, so and according to you, on your assessment rather, given tayo ng value ng weight ng structure which is 7.2 kilopascal or simply kilonewton per meter squared. And then you said i-multiply natin yan, sir, dun sa area, which is ang given sa atin ng building dimension is 5 meters and then times natin by 12 meters. And then dahil ang story natin ay 4 meters, so kunin muna natin to, no? So, ilan ba yung values na to individually? Kapag 432 po. 432 82. kilonewton. Okay, so to calculate the total weight is i-multiply lang natin yung WX dun sa number of story natin, which is 432 kilonewton. And then yung number of story natin, class, ay 4 story according dun sa given sa atin, di ba? 4-story residential building. So ito ay 4 story. So lumalabas na based on your calculation that is 1,728 kilonewton. Okay? So tama po ba? Opo. Okay, so thank you so much. So yan ngayon yung magiging value ng total weight natin or simply yan din yung
W natin as a whole. Okay? So next naman is yung i-solve naman natin, no, another factor na kailangan nating ma-establish is yung time period natin. Okay? Or yung tinatawag natin class na T. Okay? So paano ba natin i-assess siya? Okay? Can you give us a review, a recall para ma-assess? And please also, paki-assess and interpret na nga po sa atin, Bostilios. Nandyan ba si Bostilios? I am referring to the T. So yung nandoon na tayo sa my city na values, di ba? So kailangan lang nating ma-identify yung responses niya. So dito, paano po natin ito i-interpret? Nandiyan ba si Miss Bostilios? Naka-present naman siya on my attendance. Can you say hello kung nandiyan man siya? Okay, can you have... Hello po, sir. Ayan, andyan ka pala. Sige. O, paano ang gagawin natin sa interpretation na to? So, method A ang available sa atin, no? Sir, ano po? Ulit po, sir. Ayan, paano natin i-calculate at i-interpret yung value ng T? With the given value tayo ng method A, which is sabi sa atin, yung T is equal to CT HN 3/4. Ngayon, sabi kanina, in-establish sa atin yung 0.0731 as the value of the CT, which refers, no, doon sa reinforced concrete moment, steel moment, resisting frames, and brace frames. Now, my question is, can you interpret and calculate to us the value of the T or elastic fundamental period T using the method A, which also refers or reflects on your... Okay? So kindly interpret lang siya, a little interpretation. Ano ba yung HN? Tapos after natin makuha, paano kukunin si HN? Something like that. So, paano i-interpret? Sige po, sir. Yung city po, sir, dyan po, ma-identify niyo po kung anong klaseng framing ang meron, sir. Okay. Given po Then, siya. Kasi yung Saka, city yung established. HN How naman po about, yung height. okay, and then, paano naman natin Tapos yung sagot po, in terms paano natin of seconds yung naman height? po yun, sir. Paano natin makukuha yung HN? Hello? Paano natin makukuha yung value ng HN? Cumulative po from first floor, sir. To Yung total height po ng building. total height ng building. Okay. So now, let us interpret now the given configuration or geometry ng structure based on the given data provided sa atin. Okay. So sabi sa atin, 4-story residential, and at the same time, binigyan din tayo ng measurement or story height sa atin. Okay. The story height refers dito sa from ground down, one is 4.5 and then the rest is 3 meter with a total of 13.5 meter. So in other words, the value of the HN refers to the 13.5. Okay? So before we interpret yung value na yon, please allow me to provide the diagram for this structure. So sabi sa atin class, no, yun daw ating structure
assuming na ito yung ating ground floor, so meron tayong second floor, which refers sa second story, no? Meron tayong third level, meron tayo ng hanggang fourth level pala to, no? So meron tayong fourth floor, tapos pwede na umover naman yung drawing ko, no? Ayusin ko lang saglit. Nakatagibang pa. Okay. So ayusin ko lang ng kaunting-kaunti. So assuming ito yung ating floor, ayaw talagang umayos. So meron tayong first level, meron tayong second level, meron tayong third level, at meron tayong fourth level. So this fourth level refers to the statement na 4-story. Okay? So kung ina-naming natin siya class, pwede nating i-replace yung level ng first story, second story, and then third story, no? So pwede nating sabihin ito yung second floor, pwede nating sabihin ito yung third floor, and pwede nating sabihin ito yung fourth floor, at pwede nating itong i-designate as roof deck. Okay? Kasi kapag fifth floor mo inilagay yan, di ba? Dapat meron pang karugtong na column. Kaya it is better to utilize or use the term roof deck para wala nang kasunod or naka-overhang na column area doon. Okay? So after that, tingnan natin yung measurement. No? According to the problem, meron daw tayo, ilagay ko lang yung leveling. No? So according to the problem, no? So ito daw ay 4.5 meters, tapos ito daw yung rest na daw nung tatlo ay 3 meters. In overall, yung total height natin or yung HN natin is 3, 6, 9, 12 plus 1.5. Ito yung 13.5 meters. Okay? Kaya yung sinasabi sa atin dito na time period sound check, yung CT, yung T natin is equals to CT HN over natin siya ng 3/4 is equal now to yung CP natin again is 0.0731 and then yung HN natin based on the establishment is 13.5. So lagay lang natin yung numerical values and then raise natin siya sa 3/4. So therefore, so Mr. Kasim Siman, Miss Kasim Siman, what is the value now of time natin? 0.51483. 0.51 483. 4, 8, and then 3. Okay? So on your interim assessment class, no, so ang ginamit nating method is itong time na yon. So ito na rin class yung magiging value uh, ng time ninyo during the interim assessment. Okay? So dadagdagan ko lang yung provision. Okay? So ulitin ko class, sa interim natin, itong value na to, ito yung gagamitin natin as CT. Okay? Now, on your preliminary prelim exam, no, so you need to consider yung another method, yung method B. Sa method B naman class, ang condition lang naman doon, dapat daw hindi ka i-exceed, no? Sa pagka-method B na tinatawag natin, hindi ka daw dapat i-exceed doon sa time natin, let's say time B natin, which is equal sa 1.3 and then time A. Okay? So kung isa-substitute natin yung value ng TA natin, numerical, no? So meron tayong 1.3 times 0.51483. So ilan yung values ngayon na to? Pa-compute nga, Miss Kasim Siman.
Ano po, 0.6692828. 6.66928. Okay? So, we have two method, di ba? Based on the NSCP. So, method A, method B. So, dito, nakakuha tayo class ng 0.51483. And then, yung time B naman is simply equal sa 0.66928. And take note, class, no, we are given the structure period, which is, ang value niya ay 1 second. So, ang ibig sabihin ng structure period, dapat i-compare mo siya sa method A and method B. So, let's say for example, no, pipili ka ngayon from method A and method B, pipili ka ng mas malaki. So, mas critical yon. So, ang magiging pipiliin mo ngayon dito, use mo yung time B, which is 0.66928. And then, check mo ngayon siya doon sa binigay sa atin na structural uh, structural period or time, no, which is equal sa 1 second. Dapat daw, pag yung napili mo na time, is hindi daw siya dapat lalagpas sa 1 second. Okay? So therefore, ang pipiliin mo dito ay time B, which is equal sa 0.66928. Okay? So yan yung process. Now, upon checking the interim assessment, you focus on the method A. Okay? So without considering the method B for the assessment. The reason why kung bakit ko pinaprovide yung buong hard copy para ma-assess naman sana siya. Okay? So gayon pa man, ang gagawin ko na lang, ang checking na gagawin ko for interim is i-consider ko na lang automatic kaagad yung time na ginamit. So for particular sa inyong magiging preliminary examination, so please consider the method B. So kukunin si method A, kukunin si method B, tapos pipili ng malaki. So for this particular, kung nakapili na ng malaki, i-check ngayon if given yung structural period. Ngayon, kung hindi naman po given yung structural period, automatic yung method A na yung gagamitin ninyo. Okay? So, uulitin ko lang class. If the structural Sir. period, okay, yes? Sir, most of Yes. us po, ginamit po namin yung 1 as the T Oh, sa computation. Kasi yun po yung nakalagay dun sa PPT. So, we thought na hindi na kailangan gamitin yung method A or method B kasi din naman din po nasabi yung during discussion, sir. So we really thought po talaga na yung T na gagamitin doon is equals to 1 na as is. Di na po kami nag-solve ng method A, sir. Paano po kaya yon? Tulad ng sabi ko nga, for the checking of the interim, I will consider yung method A as the value of T. Clear ba yon? So, paano po yung 1, sir? Ginamit namin 1. Kasi nasa given 1, sabi nakalagay po doon T is equals to 1. Ang ginamit na is direktang 1, naka-maximum. Opo, Okay, sir. kasi Wala rin po kasi kami nakita sa NSCP na guidelines or provision na kesyo i-compare sila kung sino yung mas malaki or sino mas maliit. So hindi na rin po namin siya naisip yung method A. As is na po yung 1 na ginamit po namin, sir. okay, siguro pagbibigyan ko muna, but please take note on the discussion natin ngayon na assessment siya kaya nga naka-provide yung NSCP. So yung binibigay sa inyong sample is the typical sample, and then yung ginagamit naman natin ng mga katulad ng pina-exam ko is that is also the standard, no? Hindi ko lang pin-provide yung sample na yan kasi nga yan yung quiz. Kung mapupuntahan nyo even in the other school, may mga steps na kasi tayo na assessment na dapat ibigay sa student. Okay, so i-clear na lang natin siya. Okay po, sir. So, thank you po, sir. Thank you. For this particular, take note that the given data natin is structure period. Ibig sabihin ng structure period, 1 second. Okay? And then, kaya ko idinala ulit dito, ang binabanggit natin or yung terminologies na binigay natin dito class is, ang ginamit natin na term dito is, asan na ako? Is elastic fundamental period. So magkaiba kasi ang elastic at saka yung structural period. So pag sinabing structural period, so kung babasahin niyo yung book na binigay ko,
So it refers doon sa responses maximum. Okay? Kaya yung code, i-apply mo siya, i-apply mo ngayon itong portion na to. Okay? So yung kasing structural period, it refers to the maximum behavior ng structure na gagalaw siya based on the theory. Okay? And then, i-apply yung code, dito na papasok si method A and method B. I am expecting kasi na iti-treat si method A kaagad. Okay? Hindi ko naman din naisip, ngayon ko lang din naisip na 1 second pala yung nagamit ng iba. Okay? Kasi yung iba may gumamit na TA kaagad. Kaya sabi ko, yung TA is, yan, hindi ko kasi tiningnan yung name nyo nung chinecheck ko kung sino yung mga gumamit ng 1 at saka gumamit ng TA. Okay? So anyway, so for the records, no, I will consider the time as 1 second, but also please take in consideration for the preliminary examination that the structural period refers to the maximum behavioral na magiging movement ng ating structure, theoretical, and then we need to check sa code kung yun ba ay papasa. Okay? So using the code, we have the method A, which I presented, and give an example assessment during our lecture, which can be computed using this formula. And then right after, yung challenge ko sana sa interim is to test yung method B, which is hindi din pala siya talaga nangyari. So parang naka-pattern buo doon sa example. So ang gagawin natin ngayon, uulitin ko lang I will consider the interim for 1 seconds and then the TA. Okay, that's okay with me. And then the next is for your preliminary examination, kasi examination siya, we need an assessment, no? So i-interpret ngayon si elastic at saka si structural period. So kung ma-encounter, paki-record kung ma-encounter si structural period, it refers na kailangang i-compare si structural period doon sa method A and method B. Now, if the structural period or second is not given, automatic method A yung gagamitin ninyo. Okay, uulitin ko please consider and please note of this. So kapag given si structural period, we need to compare yung value ng elastic fundamental period natin using method A and method B ng provision ng NSCP. Tapos, pipili ng malaki, it's either method A or method B. Pagkapili, i-compare siya dun sa structural period. Dapat hindi lalagpas kung ano yung nakaset sa structural period. Now, yung kasunod na gagawin, kung nalaman natin na yung ating napili from method A or method B, kung alin man doon, ay hindi lumagpas doon sa amount na pinrovide ng structural period, ang gagamitin natin yung napili natin from method A or method B, whatever yung mapipili na mas malaki. Now, the second pointers natin, if in the case na yung napili natin sa method A and method B ay tataas pa doon sa value ng structural period, then use the value of structural period. Na-note po ba? Nakuha po ba? Or may clarification pa ba for those my statement? Kindly react thumbs up if nakuha yung point na yon. Paki-take note yun yung ating gagawin sa preliminary examination. Okay? So let us continue. So after nating ma-set yung time, no? So na-set na natin yung time, pipili na tayo, no? So assuming na I will continue na lang yung lecture as na nakapili, no? So moving on na tayo sa interim. I will consider the 1 second and then the TA. No worries for that, okay? Okay lang din naman sa akin 'yon. Now, proceed tayo as original ngayon. So ngayon, may 1 second tayo na structural period, and then yung napili natin sa TA and then TB is 0.669, no? Kinumpare natin sa 1 second, mas malaki pa rin naman yung 1 second, hindi tayo nag-over. So therefore, yung magiging value ng T natin ngayon is 0.66928. Okay? So yan na yung mapipili natin ngayon na value ng T natin. Okay? So the next consideration naman natin is kailangan na nating isolve yung value ng kanyang
shear, no? So yung shear natin, we have also provision. Ilalagay ko lang ulit dito, no? So yung value ng V natin ngayon or shear natin is referred dito sa 208.5. So tatlo yan, no? So ngayon, ang pipiliin lang or ang gagamitin lang natin para hindi ganun nakakomplikado is yung Vmax and then Vmin. Okay? So dito natin i-compare. But bago natin gamitin ang Vmax at Vmin, kunin muna natin yung value ng V natin. Okay? So tatlo yung formulas na yan, and then we need to compare with the two na maximum at saka ng minimum. Okay? So let us interpret now ano yung magiging values. Okay? So please be standby sa mga tatawagin ko for calculation. Help me to calculate. No? So una is let us calculate yung kanyang actual shear, wherein yung actual shear niya is simply equals to CVI tapos RT and then W. Okay? So let us substitute. Yung CV na na-establish natin kanina is equal sa 0.768. 0.768. And then the important factors natin is 1.0. Yung R natin na na-establish is 8.5. And then yung time natin, ito lang yung kadidiscuss natin, which is 0.66928. 0.66928. And then yung total W natin is equivalent sa, asan yung W total natin? So 1,728. So 1,728. So pa-compute naman daw po ako corpus. Sir, Yes, please. 200, 233. 233. Wait lang po. Point 28, 28. 036 036. Ayan, Kilo. okay na. Kilonewton. Okay, so the next is yung ating V maximum, no? So, kunin muna natin yung V maximum at saka V minimum, tsaka natin i-interpret. Okay? So, yung V maximum natin is 2.5 CA I over natin sa R and then W. And then yung V minimum naman natin, yung isa lang gagamitin nyo yung 0.11 CA and then IW. Okay? So, substitute natin ngayon yung mga numerical values. So, sa Vmax muna tayo. 2.5 and then yung CA natin is equivalent sa 0.44. Tapos, yung important factors natin is 1.0. And then, divide natin. Yung value ng R natin is 8.5. And then, yung value ng W natin is still 1,728 kilonewton. And then, for the Vmin naman natin, 0.11. Again, the value of the CA is equal to 0.44. And then yung value naman ng ating I is still 1.0. And then yung weight natin is 1,728. Okay? So again, please help us to calculate both the Vmax and then Vmin quasi. Yung sa VMAX po, rinig po ba? Okay, Vmax muna. So, yung VMAX po, bali 223.62, 353. And then, Yung yung Vmin Vmin naman is equals to 83.63. 63 po, sir. 63. 63.6. Opo, 63. Tapos 520. 520. Okay? So, yan yung values na meron tayo ngayon. Okay?
So kindly interpret naman daw sa atin paano yung magiging final V natin dito. Kizon. Hello po. Ano Okay, po, ang gagamitin po natin for our final V po is yung VMAX po. Vmax. Bakit naman Vmax yung gagamitin natin? Miss Kizon, bakit tayo nag-arrive kaya sa Vmax? Kasi ano po, nataasan po siya nung V actual. And then, how about the V minimum? Yung ano po kasi, V minimum, ano na po siya, mababa po kasi yung value niya. Parang mas nag-exceed po yung VMAX po. Okay, so Miss Kizon, mag-start tayo dun sa actual value, okay? So yung actual natin is 233.28036. Are you confirmed for that? Miss Kizon, nandito ka pa, Miss Kizon? Okay, so ang Opo. value natin ay 233.28036. Tama po ba? Yes po. Okay, so next, yung value na yan, i-compare nga natin sa maximum. Ano yung value ng maximum natin? Ayun po, ang maximum po kasi natin is 223.62353. Tas yung V actual naman po natin is 233.28036. So, Yung ang V actual po, ayun po, mas na-exceedan po niya yung maximum. Kaya po, ang pipiliin po natin na value is yung Vmax. Okay na tawag dito, nag-exceed no yung shear natin sa ilalim. Kumbaga, yung maximum lang na kayang ibigay no ng structure natin doon sa reaction ng lupa is 223 kasi shear yan eh. Okay? Tapos yung lumalabas ngayon no is 233. So hindi natin pwedeng i-design sa 233. Okay? So ngayon naman, kung nalaman natin na yung value ng V natin ay umexceed doon sa Vmax, so ang pipiliin natin ngayon, gagamitin natin yung Vmax. Ngayon naman, kung i-compare natin sa Vmin, magiging okay ba yung 233? Ano naman ang interpretation natin kung yung Vmin versus dun sa V actual? Pasado po ba? Yung sa V actual po. V actual versus Vmin. Pasado ba ang V actual? Yes po. Kasi po, Yes. mas natasan po niya si V minimum. Okay, so hindi siya bumaba sa value ng V minimum. Tama ba? Opo. Okay, so that is the interpretation. Okay? So therefore, so Miss Kizon, ang value ng ating V na gagamitin ngayon ay Ano po, yung Vmax po, na 223. 223.62353. Okay? So, ganun ang Yes. pag-interpret. Okay? So, wag ka kakabahan. Iikon mo lang. Unahin mo yung V actual and then i-compare mo siya ano yung kanyang relation sa Vmax. Kung umexceed siya, edi bagsak. Kailangan gamitin yung Vmax. Ngayon, tingnan mo yung Vmin. Kapag nakita mo yung value ng V actual mo is hindi naman bumaba sa Vmin, ibig sabihin pasado siya sa Vmin. Okay? So therefore, yung magiging value ng V natin dito is yung 233. Okay? So from that, so meron na tayo ngayong mga established. So kukunin na natin ngayon yung kanyang vertical distribution. So bago natin puntahan yung vertical distribution, meron pa rin tayong kailangan munang kunin, kalkulahin, di ba? Yung value ng FT. Okay? So now, yung value ng FT, can we interpret naman? Pakitulungan kami, Dehan. Ayan. So, the value of FT. So, given natin yung Vmax yung ating gagamitin. So, ayan. Paano natin i-interpret yung value ng FT ngayon? Ano yung FT na gagamitin natin?
yung time period ko. Tapos yung nakuwang B actual, B max po. Okay, so kung gagamitin natin yung mga equation 20816 na yan, no? So dalhin ko lang dun sa calculation portion natin or sa calculation tab, okay? And then let us interpret. So please bring your calculator and tulungan mo kung i-interpret at isolve itong ating value ng FT. Okay, so sabi natin sa code, yung FT daw is should be, no? Which is equal to 0.07 TV, dapat daw ito hindi siya or mas malaki dapat yung value ng 0.25 V. So tingnan natin ngayon, Dehan, yung relationship ng dalawa na yan, okay? By calculating both values. Okay, so dito muna tayo sa 0.07 TV. So i-substitute natin. So meron tayong 0.07. So yung time period natin dito ngayon is yung napili natin, which is 0.66928. 0.66928. And then yung V naman natin dito ay 223.62353. 223.62353. 62353. So pa-compute naman ako, ilan ito, Dehan? $10.47. 10.47. 667. 667. 667. Okay. So now, let us calculate the other way. Ito namang 0.25B, no? 0.25B. So, lagay natin yung numerical value. So, yung V ulit natin ay 223.62353. So, ilan naman yung numerical values na yan? 15.65. 15.65. 365. 365. So kung kukunin natin ngayon yung relationship na yan, so meron tayong 10.47, 667, and then 15.65, 365, at 365, which is ang sabi sa atin, no, dapat yan ay, yung value daw ng 0.07 ay mas malaki doon. Okay, so or mas malaki dapat yung 0.025. From that, nasatisfy ba natin yung condition? Yes or no? Yes po. Nasatisfy. Okay, so kung nasatisfy, so po pwede pa lang yung maging value ng FT natin is 10.4667. However, there is also a portion on the NSCP, di ba? So ano yung sabi sa atin sa portion na yon? Ibabalik ko lang ulit. So yung sabi sa atin, meron pa siyang condition sa baba. FT daw is 0 when T natin is 0.70 seconds. Okay? So ngayon, kung dadalhin natin doon yan, tingnan natin ngayon, no? Sound check. So yung T daw natin, sabi dito, dapat, tingnan natin kung masasatisfy na to. Or equal daw siya sa 0.7. So yung T na ginamit natin ngayon dito is equal siya sa, asan na yun? 0.66928. 0.66928, and then, na-meet ba natin ito, Dehan? Yes po. Okay, kung na-meet natin ito, ano yung sinasabi ng code sa atin? Ang magiging value daw ng ating FTI? Ilan? Yung magiging value ng FT natin? From the proof, Pabalik sa sa calculated natin. So ano yung magiging value ng FT natin ngayon? yung 10.47 po. Bakit? Kasi na-meet niya po yung yung condition.
Okay, ibabalik ko dito sa ating provision, no? Para matuto magbasa ng mga provision. So, kung na-meet natin yung FT, which is equal to 0.07 TB, which is dapat less than siya sa 0.25, no? V, na-satisfy natin. Yes. Yung T din natin is 0.66928 something, and then na-meet din yung condition ng 0.70. Okay, so uulitin ko yung tanong, ano yung magiging value dapat ng FT based on the readings on the code? Zero po. 0. Okay, very good. So that is 0. So matuto magbasa. Okay? So ngayon, ang nakikita ko ulit, variance, no? Since 1 yung ginamit, so ang magiging value ay 0.07 TV on your interim assessment. Yan yung nakikita ko. Okay? So again, the value of FT for our calculation today is equal to 0. Okay? Class, I advise na magbasa-basa ng code, no, para ma-interpret particularly yung mga ganitong condition. Okay? Baka kasi bigla lang inilagay si FT 0.07 TV, hindi na kinonsider yung other na sinasabi. Parang ang tanda ko naman, ang hindi ko lang talaga pinakonsider totally is yung isang value ng shear na ito. Itong nasa ilalim na ito. Okay? So, yan yung dinidisregard na, and even sa actual naman, di naman siya totally dinidisregard, but kasi dito siya talaga maglalaro sa Vmin tsaka Vmax noong equation 208-10 tsaka 9. Okay? So therefore, ang magiging value ngayon ng ating FT dito ngayon is equivalent sa 0. Okay, again, for this calculation. So inyong interim, kung sumagot ng 1, so dapat 0.07 PV yung magiging values. Okay, so with that, so allow me to continue. So pwede na natin ngayon i-apply yung table form, no? Kasi makaka-establish na tayo eh. Pwede natin yung calculation. Okay, so yes, please. Sa rinig po, Naririnig naman po. po, may concern lang po ako. Sige. Yung dun po sa final slides niyo po, pwedeng pabalik po. Ito? Opo. Yung tama naman po, na-meet naman po yung condition. Yung sa lang po, mali po yata yung computation po. Dun po sa 0.25 times yung V po. Dapat po kasi po yun, 55.90588 po. 55. Okay, 55. Ito yung, sorry. So, ang mako-correct ay, ito, magiging 55, wait lang, nakalimutan ko. 55, wait. 90588 po. 90588, ganyan. Opo, sir. Pa-double check nyo na lang kasi ako is wala ngayon dito correction na dala-dala. And even dito, kanina din, ang dami nilang correction dito. So, please double check nyo na lang siya, no? Kasi on the spot din ako nagsosolve. So, ilagay ko lang tong table form para mas mabilis tayo mag-establish. Okay, so let us begin to establish now, no? So, meron tayong 4 na layer. So, sabi natin, ni-label natin na roof deck. Ito naman pag label class, it's up to you kung level 1, 2, 3, 4, okay lang yan. Basta yung figure is magigets ko siya, okay na ako doon. Okay? So, roof deck. So, meron tayong 4th floor, meron tayong 3rd floor, meron tayong 2nd floor, at meron tayong ground floor. Ilagay ko na lang din yung ground floor. Ground floor. Bakit ba nadagdag ka agad yung dulo na yon? Ayan. Okay, so on the next portion is yung HX, no? So, sorry. Yung HX, so ito yon, kung 4th level tayo, so may measure mo siya dito sa ibaba, no? So papataas tayo. So kung ang ating level, ang ating level here is magiging, ang ating ground to second natin, yung pinakataas is 13.5, no? Asan yung aking 8? Sorry. Ito. 13.5. Tapos bababa ka. So, from dito, class,
dito nung una, ito yung ating level. So yan yung 13.5. Tapos kasunod dito, i-drawing ko na lang din. So dito naman, so ma-minus mo lang yung 3 again, no? So magiging 10.5 tayo. Tapos itong level naman na to class, ma-minus mo ulit yung 3, so magiging ilan yun? 7.5. Tapos ito naman is magiging, sorry, ayusin nyo na lang ha. So 4.5. Okay? So yan yung mga dimension natin. So idadala ko lang ulit sa table natin, 13.5, tapos 10.5, tapos 7.5, and then 4.5. Okay? And then yung WX naman natin, so kung babalikan natin yung problem, yung WX natin, that is the weight per structure, no? So 7.2, tapos yung dimension natin, 5 taka 12. Kaya ako pinasegregate kanina para itong 432, ito yung per floor niya. Okay? So therefore, yung 432 na to, ito ngayon yung gagamitin or i-input natin dito na WX. So ito ngayon ay magiging 342, 342, 342, and then 342. Okay? So, i-multiply na lang natin to class, yung WX and then X. Yung values dito, ipaki-multiply po dito, isa-isa. So, saan tayo nagtapos? Kay Dehan, no? So, Dalyaton. Pa-provide naman po noong WX, HX, from roof deck to second floor. Sir, 432 po yung WX. 432. Apa. 432. Okay, so please use 432 on your calculation. Okay, so proceed. 5,832. Sa roof deck ba to? Yes po, sir. Roof deck po. So 5,000. 832. Sakto? Yes po. Okay, so next sa fourth level naman of fourth floor. 4,536 po. And then sa second floor, third level o third floor. 3,240. And then yung second floor. 1,944 po. 44. Okay? Yes. Now, let us, bago ka pala umalis, no, sagadin na natin. Okay? So, pasama summation naman. Yan. Kasi kailangan natin dito yan. Itong values na to, ito yan, no, yung summation ng WI, HI. So, pa-summation naman po, ilan siya? 15,552. 552. Okay? So, please calculate now the WHX, HX, and then summation ng WI, HI. Isa-isa, no, from roof deck then to second floor. So, Enerio. Sir, sa roof deck po, 0.375. Okay, so wait lang ha. 0. Sige, proceed. 0.37500. Dahan-dahan yung yung word, yung pagbigkas para makasunod ako. Okay, so next. Emotion 0.29. Ayan, 0.29 and then 1667. 166. Hala, may tuta pa ata. Naririnig ko siya. Ay, meron po, sir. Sorry po. Pa-double check, naka-anim ata ako ng decimal. Next po, 0.20833. Sorry. Yung fourth, pa-double check ako. Parang may mali ako. Kasi anim yung decimal. 0.29167. So, isa lang yung 6 niya. Okay, sige. Next. 0.20833. Okay. 0.28. 0.208. Okay. 208.
3.3. 3.3. Okay, so next. 0.12500. 12500. Okay? Okay, all right. So next is calculate natin yung value ng fx, no? So yung value class ng fx ay nasa saan yung fx natin? Yung equivalent value ng ating fx ay eto. Okay? So, yung value ng fx natin can be calculated using the v kung ano yung napili natin. And then ft. Tapos yung nasa top floor, ipa-plus lang natin yung value ng ft. So, since 0 tayo, hindi na tayo mag-plus for this particular. Okay? So, i-rewrite ko na lang siya dito. Tapos, susundan ninyo kung sino man yung maa-assign na magka-calculate. So, again, yung value ng v natin ay equal sa So, yung value ng V natin ay equal sa 223.62353. 62353. Sound check. And then, yung value naman ng ating, yan lang naman, yung ft natin is equals to 0, no? So, yung formula ng fx is simply equal dun sa v minus ft and then wx, hx, tapos yung summation natin ng wi, hi. Okay? So, pa-compute naman na po tayo. So, actually, kung naman na pala yan, no, i-multiply nyo na lang yung v kasi na-calculate na pala natin ito. Okay? So, sino ba na tayo? Kanino na tayo? Enerio Fajardo. So, pakibigay naman sa atin yung value from the roof deck up to the second floor. From roof deck po. Roof deck. Okay, so 83 for a point. while, wait. For a while muna. Okay, sige, proceed. Sa roof deck po, 83.85, 882. 83.85, 882. 882. Ayan. May emotion. Lagyan ulit ng emotion. So next, fourth Next. floor. 65.22. 65.22. 427. 427. Okay, so next, third floor. 46.58. 749. 749. All right, so next, second floor. 27.95. 27.95, 294. Okay? So, okay, tama ba yung sulat ko? Apa. Okay. So, that is now the value of the lateral forces natin, no, per floor. So, let us now indicate, no, madumi na pala. So, i-redraw ko na lang dito, no? So, ilagay na natin sa diagram yung labeling natin, no? Sound check. So, roof deck, fourth floor, third floor, and then second floor. Tapos, meron tayong mga forces. So, yung values natin sa taas is 83.85. And then 882. Next is 65.22. 427. Next is 46.58.
and then 749. Next is 27.95 and then 294. Okay, so that is now the final answer on the first data na hinihingi or first requirement na hinihingi sa atin ng design, which is the seismic lateral force per story. The next is the moment daw at the base of the footing. So pag sinabi naman nating moment, so yung nandito sa portion na to. So sabihin natin yung nandito tayo. Okay, it's either dito or dito, So dito na lang natin kunin. So meron daw tayo ditong moment. So kung ito i-consider natin na point A, let's say this one is point B, and this one is point C, point D, sabihin natin ito yung point O natin. Okay? So meron tayo ditong moment O. Okay? So yan yung base ng building natin. And take note also na yung ating dimension is 4.5, tapos meron tayo na 3, 3, tsaka 3, So, kung magsasummation tayo class ng moment, at point O, denote positive, clockwise. So, yung value ngayon ng 83 natin, So, kung palalakarin natin si 83, so, papunta siya ngayon kay point O. So, ibig sabihin, yung moment natin ngayon ay meron tayong forces na 83.8588 and then yung moment arm natin, yung buo, so that is 13.5 plus ito namang isang forces na to, papunta din siya dito kay point O. Okay? So, ang forces naman na yon ay 65.22427 at yung kanyang moment arm naman ay 10.5 plus yung another forces naman natin, itong 46 papunta ulit siya kay point O. So meron tayong 46.58749 at yung kanya namang moment arm ay 7.5 plus, so yung forces ulit natin from 27 naman, yung second floor papunta kay point O, So 27.95 294 and then yung moment arm natin is 4.5. Tapos itong moment natin dito, counter siya, so minus MO is equals to 0. So yung magiging value ng MO natin dito is simply equal to, pa-compute naman po, Francine, $2,292.17 177. 177. Okay? Kilonewton meter. So that is the moment daw at the base of the building. Okay? So class, the floor is open for dialogue. So you may now start to ask question pertaining to sample number 1 natin. So kung walang question, kindly react thumbs up para malaman ko kung meron or wala. Sir, clarification lang po sa mga Okay, you may proceed. sa value po ng R. Kasi po, nakalagay po doon kasi SMRF. So, yung ginamit ko pong value po sa value ng R, nandito po sa table 2811B. Okay, so please allow me to redirect yung value ng R, Yan.
Sa Ay ba o sa B. sa B? Anong meron sa B? 20811B po, sir. At 20811B, anong meron dito? Nakaano po kasi dito SMRF po. So ginamit ko po siyang value yung 8 po. So, paano po ba naging ano po yun? 8.5 saan? Kasi unang-una is, ano yung sabi sa atin, no? Titingnan mo yung kanyang materials, no? So, kasi ito is intended siya for earthquake force resisting for concrete system. Tapos, dito din naman, same, kaya lang, ano yung binanggit natin? Di ba, hinihiwa-hiwalay natin yan? So, dito sa 208-11B, that refers to the earthquake force resisting structural system for steel. Nasagot ko po ba? So the table 208-11-A refers to the earthquake force resisting structure system for concrete. So the problem kasi natin is made up of concrete. So yun yung unang titingnan, ano yung materials. And then right after, i-check natin kung saan magiging applicable. So for this particular problem natin, kaya siya concrete. So dito sa dalawa. Kaya lang, ito kasi is clearly naman stated na dapat daw yung shear niya is may shear wall. So ibig sabihin, kung ito naman yon, dito kayo pupunta. Eto, asan yung may kon natin? May mga dual system, yung katulad na to. So naka-provide sa inyo. So ito yung magiging basic elements ng configuration. So sa atin, eto lang tayo sa problem. Ganito lang yung itsura niya. Based on my understanding, please correct me if may mali ba sa aking pagkakaunawa. Ayan, so dito nyo titingnan. Itong mga figure na to, mahalaga ito kasi dito kayo magbe-base kung ano yung ma-establish na system, framing system. Sa ngayon kasi ganito pa lang yung binibigay ko, hindi pa naman ako nagbibigay ng mga leveling, yung may mga nakaganyan-ganyan. Okay? So nasagot ko ba yung Perida, yung iyong query kung bakit tayo ay ginamit natin is 8.5 because of the materials of or the whole system is made up of concrete. So hindi po pwedeng magamit yung 208-11B because that is intended for steel. Thank you po, sir. Okay? So sige, I'm waiting for some question. So para ko lang pinapahinga ng kaunti yung aking lalamunan sa pagsasalita. Okay. So Abarientos, please. Sir, ano lang po, tanong ko lang po, di ba po yung nakuha po natin, yung nandun po sa, yung 5 kilometers po yung R natin kanina. Di ba po nasa zone 4 po siya? Sir, tanong ko lang po, bakit hindi po natin ginamit yung B minimum, yung pinakahuling formula po? Kasi di ba po nakalagay po sa equation 208-11, V min is equal to 0.80 Z NVI over R po. Nakalagay po kasi, di ba, for seismic zone 4 po siya. Parang ano lang po. Tanong ko lang po, bakit hindi na po natin ginamit po yung nasa baba? Ayan. Kasi yung value na makukuha natin sa 208-11, no, to 208-11 is about 10% difference. Okay? Kaya ang direktang pinapagamit ko is ito na kaagad at saka itong values na to. You can use also this one, wala namang problema. Kung kukunin natin yan, sige, let us try to apply this portion, no? So, tingnan nyo lang kung ano yung magiging varying. Kasi ang most critical dyan talaga yung Vmax at saka yung actual V based on the experience. Okay? So, sige, let us try to apply the another Vmin. But on my end, kahit isa lang, ito lang yung gamitin, okay na ako dito. Okay? Ngayon, tingnan, kasi itong portion ng equation 208-10 is general. Can be used using Z is equal to 0.2 and also can be used using 0.4. Now, kasi ito is, meron siyang pinaka-resistance, no? So, ang ibig sabihin lang yan, kung yung values, di ba tatlo yan, isang V, isang Vmax, tsaka isang Vmin, di ba? So, from that three condition, sabi natin, kailangan yung V na to is masasatisfy niya ito tsaka ito. So yung sample natin kanina, na-satisfy naman, yung Vmax lang yung hindi, kaya ang napili natin Vmax, di ba? Ang next step kasi nun, Barrientos, is
yung Vmax na napili mo dito, i-compare mo siya ngayon dito sa Vmin na sinasabi dito. Okay? Kung siya ay naka-zone 4. So kung naka-zone 4 tayo, dapat daw hindi tayo lalagpas dito. Kaya lang sabi ko nga, around 10% difference siya yan. So pero kung i-compare natin, no, gamitin natin, sige, for the purpose of doubt, no, para maalis yung ating doubt. So gamitin natin siya, idala ko lang doon sa calculation wherein present yung ating V, no? So, ida-double check daw natin, dapat daw hindi itong napili natin na to, dapat daw hindi siya dun magiging less than sa nakuha. So, which is 0.80 and then Z and V I natin over R. Kung isa-substitute natin siya, 0.80, yung Z natin is 0.4, ang NV natin is 0. Ilan yung NV? 1.2. So 1.2. Tapos yung I natin is 1. Tapos i-divide natin siya by 8.5. So abaryantas, paki-compute nga po ilan yung lalabas sa atin. Rinig po, sir. Ano po? 78.06494 po. 494. So, ibig sabihin, class, is safe pa rin itong napili natin. Okay? So, yun yung interpretation done, Abriantas. Thank you po, sir. So, again, I am still open for dialogue. Please state your query and question before to proceed tayo sa next sample. Yung number 2 natin na problem statement. Okay, so wala na ba? So again, for the last time, I need 90% reaction. Please kindly react thumbs up if okay na tayong mag-proceed to the next problem. Okay, so with 90%, no, almost, ayan, okay na, 90% na tayo. So I will proceed now to the next sample problem natin. Okay? So ito hindi naman na to ganun ka-critical. So hoping ko na dito na maraming nakatama, no? Okay, so ay, wait lang. Ako'y umulit sa unahan. Ayan. So the problem statement number 2, we are given the seismic type, that is type B. Yung zone natin is 4. And then yung nearest fault line natin is 3.5 kilometer. So for this particular problem, we are required to determine the value of CV, CA, NA, and then NV. So at the same time, yung geotechnical data, daily drilling logs in particular are also provided. So on the daily drilling logs, given dito yung depth, yung ng coring natin, given din yung number of blows, and then the equivalent N values, and then also if it is SPT or core recovery. So for this particular, if I'm not mistaken, we will consider yung clay soil for this particular problem since yung mga value ng N natin is we can directly correlate doon sa number of blows and at the same time yung kanyang running. So therefore, clay soil yung gagamitin natin dito. Okay? So now, to start, no, ang kailangan lang natin dito is to determine yung kanyang shear wave, no? So para makuha yon, ginagamit natin yung ATEI 2019, which is sabi natin yung value ng VS for clay soil is 47.64 and 160. I-raise down natin sa 0.617. Okay? To start the calculation, it is suggested, no, to establish first yung kanyang depth versus dun sa kanyang number of blows. So with that, we will start the calculation by defining the depth and its equivalent
number of blows or the equivalent N values per core layer natin. So with that, yung depth natin class, which is in meter, so pupuntahan natin ngayon yung values na daily drilling logs. No? Sa pagpunta natin sa daily drilling logs, makikita natin yung present or yung recorded na number of blows and then yung kanyang end value, I mean yung end, not the end, end. Okay? So yung end na kanyang lalim, that refers yung kanyang corresponding depth. So for this drilling logs, ang pag-read po natin, kung yan ang end niya dito is 1 meter, so yung kanyang value ng n ay 12. Kung tayo ay nasa 2 meters, yung value ng kanyang n is 16, and then chak hanggang makarating tayo sa 7 meters, and then we are in 43 na value ng n or blows. Okay? So i-record natin. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 7 meters depth. Okay? So pag ni-record natin siya, so meron tayo ditong 1 meter, 2 meters, 3 meters, 4 meters, 5 meters, 6 meters, and then 7 meters. So yan yung values na meron tayo. So now, let us now define yung kanyang equivalent values na n. So for 1 meter, yung kanyang value ng n ay 12 blows. And then for 2 meters, for 2 meters, siya ay 16. Kapag ka naman 3 meters, siya ay 22. Kapag tayo ay nasa 4 meters, another 22. At pag tayo ay nasa 5 meters, 40. And then pag tayo ay nasa 6 meters, 43. And then pag tayo naman ay nasa 7 meters, 43 din yung ating numerical values ng n. Okay? So again, clay soils yung ating consideration. So let us calculate now yung kanyang shear velocity. So yung shear velocity, clay soil, yung ating gagamitin. So again, we are using the Atehi 2019. So VS natin is simply equal sa 47.64. And then yung N160 natin, i-erase natin siya sa 0.617. Okay, so kunin natin for depth. So ang gagawin ko muna class, please allow me to write all the numerical values and then I will call later kung sino yung magka-calculate. Or while I am reading and then establishing the equation, you may start to calculate na din. Sino ba na tayo nagtapos? Kanino tayo nagtapos? Kay Camila ba? So, Gargar. Okay, Miss Gargar. So, ikaw yung magsasolve lahat, from BS1 to BS7. Okay? So, while I am reading and writing the equation, you may start to calculate para later on, i-erase na lang siya ng i-erase. Okay? So, yung BS1 natin is equals to 47.64. N1 natin is 12 and then raise natin 0.617. And then yung ating VS2 is equal to 47.64 and then 16, again, i-raise sa 0.617. VS3 natin is equal to 47.64 and then multiply natin by 22 and then raise 0.617. Next is VS4. That is equal again to 47.64 and then multiply by 22 and then raise natin 0.617. And then VS5 is equals to 47.64 and then multiply by 40 and then raise by 0.617.
Next is VS6, which is equal again to 47.64. And then multiply by 43 and then raise natin 0.617. And then VS7 is equal again to 47.64 and then 43 and then raise natin by 0.617. Okay, so Miss Gargar, are you ready now? Yes po. Okay, so please provide the S1. Ano po, 220.71, 232, And then the VS2, 263.58, 080, next VS3, 320.80, 900, next VS4, 320.80, 900, next VS5, 463.91, 965, next VS6, 485.08, 941. and then same din dito, no? 485.08941. Okay, so thank you so much, Miss Gargar. So the next step class is calculate na natin yung kanyang average VS and then yung kanyang equivalent N, no? By utilizing the concept or provision on NSCP specifically stated on NSCP section 208.4 chak chak chak. Okay, so yung dalawa na yan, 2081 tsaka 208.3 yung gagamitin natin. So ito po at tsaka nasa na yung aking mouse. Itong portion na yan. Okay? So let us calculate yung VS and then N natin. So yung VS natin, kung susundin natin yung code, so that is equal to, sabi natin, no, yung DI over summation of DI over dun sa ating VSI. Okay? So again, while I am ulit reading, no, and writing yung equation, kindly also advance to calculate, Mr. Miranda, yung ating value ng VS. Okay? So with that, picturean ko din muna tong, ay, parang nakwan ako, no? For a while lang. Yung aking nasulat, pagpalitin ko na lang siya. Okay, so picturean ko lang muna yung mga values. So this is slide. Sir, Nasolve mo na kaagad? Wait lang, sulat ka yung di muna. po yung sa pangalawa po sa BS2, BS2, may correction? 0.58081 po ata. Ito, 081, Opo, 081, ganyan. opo. Yan, oh, baka ako mamali. Kala ko na-solve mo, nasulat ko muna. Okay, so sige. Picturean mo na din na-picturean mo ba para kung i-advance mo. Okay, Opo. so simulan mo na dito. Sound check. So, yung VS natin is equal now to, please allow me, no? So, unahin ko lang yung ibaba. So, meron kang 1 over 220.71,232 plus 1 over 263.58081 plus 320.80900 and then 1 plus
same lang, 320.80900 and then plus 463.91965 1 plus 485.08941 and then 1 plus 485.08941 and then 1. And then over natin lahat yan by 7. So ilan yung magiging values natin ng VS, Mr. Miranda? 335. 335 Point 934. 934 04. 04. So, meter per seconds. Okay? So, next naman yung value ng N natin, no? So, 2083, sabi natin yung N ay equals to DI over summation of DI over NI. So, substitute din natin yung values, no? So, unahin ko lang ulit yung ilalim. So, 1 over 12 plus 1 over 16 and then plus 1 over 22 plus 1 over 22 plus 1 over 40 plus 1 over 43 plus 1 over 43 and then yung numerator natin is still value niya is 7 in total. So ilan yung N natin again, Mr. Miranda? 22. 22 .708. 708 54. 54 or simply yung N natin is 23. Okay, so with given tayo ng N na 23 at saka 335, no? Yung VS natin, so puntahan natin yung provision sa NSCP para maklasify natin kung anong type siya ng soil. Okay? So from the given data, so ano yung meron sa atin, no? Una, yung value ng ating N is in between na to, no? Sa kasi 15 to 50. Tapos 300. Ilan ba tayo? 340 something, no? So nandito pa rin siya sa limit na to. So therefore, yung classification natin ay SD. So 23 tsaka 335. So therefore, yung ating soil ay SD. So kung babalikan natin yung given class, so meron tayong mga values ng source type natin is B. And then yung zone natin is 0. Tayo yung 3.5 na VA natin, no? So for a while lang class, malobat lang ang aking earphone. Magpalit lang ako saglit. Okay, hello class. Naririnig pa rin ako. Alright, sige. Let us continue. So again, no, we have the value ng type B and then zone 4 tayo. And then yung fault natin is 3.5. Okay? So kunin natin isa-isa ngayon kung ano yung magiging values natin. Okay? So puntahan natin yung provision sa NSCP ulit.
Okay, so kanino tayo nagtapos? Kay Miss Gargar, no? Grimaldo. Miss Grimaldo, what is the value of NA natin ngayon based on the available data na meron tayo? Wala ba si Miss Grimaldo? Si Kwan na lang. Hugot ako dito kay Ortega. Hello po, sir. That's where yung NA natin based on the data. So, specific source type B tayo. So, yung A natin, ilan yung NA? NA po natin is 1.0, sir. Bakit siya 1.0? Siya po ay SD. NSD and Wala pang kinalaman ng SD. Nako, Ortega. Sir, patayin nga po ulit ng ano. Ang layo Yes. Picturean mo muna para alam mo yung isasagot sa akin. Ayan. So, given tayo na yan, yung mga parameter. Tapos, SD yung isa. Wait lang, sir. Picturean mo. Tapos, interpret natin. Ayun. Size Okay. So, source type B. ibig sabihin, hindi ka pa ready sa prelim, di ba? Kaya kung kayo ni-review bigla eh. My bad, sir. Okay lang. So, eto na. Start ulit tayo sa... Ay, sorry. Lumagpas ako. Okay. So, yung NA, ano yung value ng NA natin? Siya po ay Bakit siya 1? siya po ay seismic source type B and under po siya ng 3.5 kilometers, sir. So, kaya siya Ng pumasok. 5 kilometers, apo. Okay, sige. Okay, so correct. So, how about the NV? Ang NB naman po ay seismic source type B and bumasi po ako sa 5 kilometer which is 1.2. Kasi po 3.5 si yung distance po, near seismic distance po. Okay, so hindi siya po pwedeng gamitin na less than 2, no? So yung 5 yung pinakamalapit. So dito, hindi naman tayo dito nagko-correlation kasi. Okay, so 1.2 is okay for the value of NV. Next, pa-provide naman yung value ng CA. Ang CA naman po is SD and ano naman po siya, zone 4. Okay. So 0.44 ni NA. So, anong ibig sabihin ni 0.44 ni NA kapag nilagay natin si NA? So, ilan yung magiging value ng CA natin ngayon? Siya ay 0.44 pa din, sir. Okay, so next is the CV. Sa CV naman po, since SD po ulit and zone 4, siya po ay 0.64 ni NB which is 0.768 po. Okay, so kasi 0.64 times sa 1.2, 0.678. Tama ba? Apo. Okay, so that's all, di ba? So, i-summarize lang natin yung mga nakuha natin ngayon para meron tayong final answer. Okay? So, yung required sa atin is yung NA, NV, tapos CA, and then CV. So, in accordance with the Ortega's assessment, the value of NA is 1.0, the value of NB is 1.2, the value of CA is 0.44 NA, which is equal sa 1.0. Sir? Yes? Sir, hindi po ba dun mag-i-interpolate? Kasi parang may nakalagay po dun sa code na magagamit daw ng interpolation.
hindi naman siya. Sige, interpret natin kasi hindi kami diyan nag-i-interpolate. Okay, tapusin ko lang muna to para pumasok tayo talento sa dialogue. Okay? Okay, sir. So, ang magiging value ng CV natin ngayon ay 0.64 NV, so which is equal siya sa 0.678. Okay? So, in overall, ito yung magiging value ng CV natin. Okay? So, now, puntahan Sir? natin yung dialogue. Start na natin. Yes, please. Yung value po ng CA is 0.44 po siya. 0.44. Sorry. Opo. 0.44. Okay? So, Tapos puntahan sir, additional po lang po. Ang final value ko po kasi sa CB, 2 decimal places po. Ginawa ko po 0.77 po. Yung CB po. Di ba po 0.768 po yun? 768 ba to? Opo. Okay lang po ba na naka 77 lang, sir? Yun po kasi. Hindi ko patanda yung instruction pero alam ko dapat 5 decimal lagi eh. Okay po. Siguro sabihin natin in interim sige. Pero in prelim dapat susundin talaga yung yung mga tawag dito instruction, babasahing mabuti. Okay? Thank you, sir. So, puntahan natin yung ni talento. Nasa saan yun? Sir, sabi po dun sa table na sa ibaba. Usod pa po, sir. Ayan po. Sabi, sir, may be based on the linear interpolation of values per distance other than those shown in the table. Dun sa, yung sa NA po, sir, hindi na po kami nag-interpolate since naka-indicate naman po yung less than or equal to 5, ganon, sir. So, parang pasok pa rin siya yung 3.5 km. Pero dun sa NV, since nakita po namin na wala pong nakalagay na less than or equal, ganyan, kaya dun po kami nag-interpolate sa NV lang naman, sir. Nag-interpolate kami between 2 tas 5. Ang nakuha po namin, 1.4. Okay lang naman. Sige, I will consider that. Thank you, sir. Hindi naman ganun kalaki. Siguro gawin na lang natin para pare-parehas, no? Kasi ang mangyayari, marami akong gagawing solution, di ba? Oo nga Para, po eh. yan. Anyway, so ganito na lang, pag-usapan natin. Ilalagay ko na lang sa instruction, siguro, dun sa, ulitin ko na lang pala yung questionnaire ko ng prelim. I-state ko na lang yung mga provision na kailangan kong i-meet para isang tito correction na lang ako. So again, for that query, I will accept the interpolation for the interim solution only. Okay, so on preliminary, iisa-isahin ko na ngayon yung instruction para mabasa na lang siya. Okay? Okay ba yun? Thank you, sir. Parang Okay, pag gano'n, so sir, pag yung 3.5, doon na kami papasok sa 1.2. Okay po, sir. supposed to be kasi maliit lang naman yung distances kaya binigay ng ganyan. Normally nagkakatalo kasi yan kapag ka 10 to kapag ka yung less than talaga maliit, no? Pero pagka i-input mo din yan sa istaad niya, i-round niya din kasi diyan eh. Pero tama naman yung interpolation kasi nakalagay diyan eh. Baka hindi ko lang siya napapansin talaga. Or hindi lang kasi pag pinapacheck ko kasi kay boss yan, ayaw niya ng ganun-ganon. So idirekta lang daw kasi pag in-input mo kasi ang factor mo doon sa istaad, no, i-round off niya yan eh. Kasi hindi naman yung istaad naka-basic class sa eh. Sa NSCP, ibang bansa yung basis na yun eh. Di ba nag-a-adapt lang tayo doon. Kaya nag-e-exceed pa rin siya doon. Anyway, so again, I will accept the linear interpolation for the value of NB na numericals ninyo. Okay. So other concerns, so Thank you, sir. still tayo for dialogue. Class, magtanong na ng bonggam-bongga para hindi na tayo kakalituhan sa sa prelim. Okay, Abarientos. Sir, rinig po. Okay, rinig po.
Ano sir, tatanong ko lang po, yung dun po kasi sa depth po, di ba? Yung hanggang 7 meters po, di ba po yun? Bakit po yung ginamit na formula dun sa BS is 47.64 and 1 raised to 0.617? Yung nandun po kasi sa example niyo po last time, ang ginamit po dun yung sa sandy soil po. Kaya yun po yung ginamit dun sa pinaka last na depth, yung VS is equal to 69.18 times n raised to 0.506 po. Okay. I think nag-announce ako during the examination, no? Pero balikan ko lang yung explanation ko during that time, no? So, if I remember, during the examination natin ng interim, so may lumapit din sa akin. I forgot kung si Ang ba yun or basta merong lumapit, no? From the other room, no? So, through visual inspection, ASTMD 4288, so you can identify if it is clay soil or sandy soil depending on the N values niya, no? So with that, so parang yung may lumapit again ulit sa akin sa room, dun na sa room na binabantayan ko, so hindi makuha. So sabi ko, sige, we will use the CA. So yung last kasi, kaya siya Barrientos merong sandy kasi nga naka-reflect doon sa, tawag dito, naka-reflect doon sa may boring logs, daily logs natin, dito siya makikita. So dito yung nakalagay yung mga datas natin. Kung anong klase yung soil classification na mapoproduce ninyo. Okay, so try to look at these photos and then to other diagram, and then I will open the interim the example, no, yung andito rin pala, ba't ba inalis ko pa dito? Nandito rin pala yan, ikinapik ko nga pala dito. So dito makikita natin yung portion ng logs natin, no? Ito, identify kasi siya dito kung ano yung values. So kaya yung last part, kung mapapansin nyo, yung up to 7 ba tayo kumuha doon? Yeah, up to 7. Yung last portion is naka-identify dito, sand with gravel. So yung main component ay sandy soil. Kaya naman yung from 0 to 6 meter, yan ay classified na clayey soil. So that is on example. Now, in regards to the interim assessment, ang nandito ngayon ay wala naman akong pinrovide kasi nga challenge sana siya pero hindi naman pala po pwedeng maging challenge. I-given ko na lang ulit. Okay? So, kaya nga assessment sana So, anyway, so hindi ko binigay yung provided dito para sana mag-interpret dito. Okay? So, yun yung reason kaya ko binigay before o sinabi ko during the exam na gamitin yung clay soil. Hindi ko alam kung hindi nyo narinig, but pumunta ako sa room and then doon sa iba. Kaya siya naka-clay soil lahat. So, yun yung reason dyan, yung may explanation ko. Kung bakit hindi sandy yung nakailagay sa dulo ng portion. Okay po sir, thank you po. Okay. So, other queries, question related to the problem or other queries na po pwede pang ma-encounter? Challenge accepted? What does it mean? Basahin niyo lang yung po, tsaka yung libro, yung binigay kong libro para na nai-interpret niyo yung ibang mga wordings. So sa stiffness, mag-i-interpret ako ng theory tapos i-apply sa code. Kasi binigay ko yung libro, I am babasahin sana yon. Okay, so anyway, merong magjo-join sa atin. I don't know kung sino ito, but let us accept. Si Ma'am Arlene pala siya. Ayun. So, yun yung ating cases. So, other question. Kailan po magiging prelim exam, sir? It depends pa. I have already messaged
din kung paano yung magiging setup. Kasi originally, Friday talaga yung encoding. So, ako, naka-declare na ako kaagad na hindi ko kakayanin on Friday kasi nga, ano ngayon, wala ulit, no? And the other papers is nasa school. So, kailangan ko pa ulit puntahan siya doon. So, hihintayin natin, but my suspect or my assumption is that it's either tomorrow, it's either on Friday, it's either on Saturday, makakapag-exam. Okay? So again, itong mga portion na ito class, no? Itong mga calculations natin dito, i-upload ko siya sa Facebook natin and then for your reference, okay? So aalisin ko na lang din itong mga other portion na to kasi na-upload naman na to. So ang i-upload ko is from this portion up to dito sa calculations na ginawa natin today. Okay? So other concern, so, kung wala na, kindly react thumbs up. Alright, so let us now open our cameras for final documentation at para maka-check ulit ako ng attendance. Okay, class, ako.